welcome to episode 1. I'm Mel. And I'm Faye. Nagpalit kami ng damit. Kunyari, ibang araw naman. Ay, ako hindi ako nagpalit ng damit. Naglagay lang ako ng bandana. Naglagay siya ng gawa ni Ella. Hi, Ella. Thank you sa bandana. Naglagay pa siya. Nag-iba rin siya ng, nag-iba kami ng na mga blind box. plushie. Oo. Eto hindi to Pop Mart eh. Ay, hindi ba yan? Hindi to Disney Pop Mart. kasi yan. Hindi, Oo pero pala, to be Disney fair, yan, di ba? meron silang Disney collaboration, pero mga figurines lang. Wow, alam ko talaga. Influencer ba ako ng Pop Mart? Pero eto, hindi to Pop Mart. Commission ka ba? Wala nga, but Ano? sana nga may commission ako eh. Oo. Hindi to Pop Mart, pero Star Wars lang siya. Hindi siya, hindi siya Pop Mart. Pero under Disney yan. Yeah. Disney mismo. Mm. Oo. Kasi Tapos, nakita ko yan. blind box siya ng puro Grogu. Iba-iba yung Grogu na makukuha mo. Di nabibili lang yan sa Philbars? Yeah, sa Philbars. Sa event ba yan? Sa saan ba kami pumunta nito? Super Manila Comic Con. Yata namin to nabili. Kaya Convention ng mga nerd. Speaking of cancel culture, ang topic kasi namin today is trial by association. So, associate din namin siya sa cancel culture. May tanong ako kasi di ba sa recent events natin, may mga nepo babies na influencer. Ngayon, may mga friends pala kasi sila na network of influencers na nababash kasi connected or associated sila doon sa, as in friends nila yung nepo babies. So parang nakaka-cancel yung mga influencer na yon kasi pinipilit silang mag-stand. Tanungin yung stand nila kung magsa-stand ba doon sila doon sa friend nila na i-enable yung nangyayari or magsa-stand sila against doon. Kasi parang nababash sila or natatrial sila dahil associated sila doon mismo sa nepo baby. So yun yung gusto naming pag-usapan kasi parang siya ang dami kong nakitang nabashiin ka mag-naip kasi yung boyfriend niya daw is nag-work sa DPWH. So, nababash siya kasi associated siya doon sa boyfriend niya. Issue, which is silent nga siya. So, yung mga ganon, kasi, So, parang, di ba, lagi siyang nakikita sa social media na siya sa politics, about sa recent events. Pero about doon sa, nung lumabas yung issue sa DPWH, bigla siyang naging silent. So parang ganon, dahil na-associate siya, or associated siya doon sa mga taong connected sa issue, nagkakaroon tayo ng, parang anger towards them. Hindi ko alam kung misplaced ba siya, kasi meron din talaga siyang meron din siyang context. Ba't tayo nagagalit dun sa mga associated dun sa mga taong nasa issue? Siguro yung sa kay Inka kasi, parang more intimate yung relationship niya with a boyfriend, of course. Pero with others, like for example, kung friends mo sila. Kasi ako, ewan ko kung ako lang to I don't know. Kapag kinaibigan ko naman yung tao, hindi ko naman itatanong anong trabaho ng magulang mo. I mean, kaya ko siya nagustuhan as a friend is because, hindi. I don't know if that's just me, pero, I mean, kaya ko siya nagustuhan as a friend is because gusto ko yung personality niya and all. Not because mayaman siya or whatever. So, for me, medyo, ako dun sa nagagalit ka because nagagalit ka sa friend nung nepo baby because friend niya yung nepo baby. Pero with yung kay Inka, I suppose, alam niya dapat kasi boyfriend niya yun. So, parang they should have conversations about it. Like, what normal couples do. Like, anong nangyari sa work mo today, blah, 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 blah. But then again, I think she cleared that up. I think meron siyang statement about it. Pero hindi ko na masyadong pinag-investan ng time. But
I mean, that's just Oo. me. Kung magagalit ako, maybe dun sa nepo baby, not dun sa friend Mm. because sabi ko nga Mm. hindi man ako nagse-census na anong trabaho ng parents Mm. mo bago ko siya kaibiganin. So, I don't know, ayun. Ayun. May isa pa akong naisip. Example is si Heart and si Cheese. Oh. Para kasing yun din, partner sila, di ba? Tapos si Cheese ay nasangkot. Tapos si Heart kasi, associated siya because magka-relasyon sila. And Of then si course. Heart kasi, is nakikita natin na luxurious yung lifestyle, pero hindi nag-a-add up yung income niya. So parang yun, example siya Income ng nila trial by as association. income nila as married couple. Hindi Oo. nag-a-add Pero up ang yung kasi, mga ano. Oo. oo, ang ano kasi, hindi siya pala kasali sa SALN. Kasi kahit hindi siya politician, dapat si Cheese lang. But then again, they're married. Oo. So, 'di ba? Parang isipin natin, magagalit ba tayo kay Heart? But then again, meron kasi siyang lifestyle na hindi nagmamat. Hindi nagmamat The dun math is not sa, matting. ano, Kahit oo. girl math, So hindi. parang, Kahit girl math, hindi Tapos ma-justify. oo, dinedebunk nila yun na heiress siya kasi hindi naman pala siya directly related dun sa franchise ng restaurant ng Yeah. family niya. Kasi hindi siya box office artist na Star, kagaya ni oo. Chris Aquino. Oo, 'di ba? Tas parang hindi naman pala siya talagang main star sa mga fashion week sa Paris. Parang pumupunta siya doon pero hindi siya talaga directly sa runway, ganyan. So parang mapapaisip ka kung magagalit ka ba sa kanya kasi associated nga siya doon sa issue. Kahit hindi siya directly yung but then again kasi yung value nilang mag-asawa. Parang ganon. The way I look at it kasi, pag mag-asawa kayo, may mga values kayo na syempre aligned. Kasi mahirap course. makipag-asawa na hindi Magkaiba aligned yung kayo. values nyo. So at some point, na-enable mo yung behavior na parang ganon, na corruption, parang na-enable ng lifestyle, tapos pati ba ikaw na nakikinabang, parang ganon. So, ayun, parang in terms naman doon sa mga nepo babies kasi, medyo nuance siya kasi friends lang sila. But then again, parang nagagalit tayo doon sa associated sa kanila kasi parang, are you enabling them? Yung iba kasi parang pinipressure silang magkaroon ng stance agad. Doon ako na parang na-awkwardan. Di ko alam yung tamang term, pero doon ako na parang aalangan, na parang pwede wait, parang bago mag-release ng statement about my friend is, I would have to know kung ano muna yung stand ng friend ko. Kasi ba't ko pa siya naging friend? Kung I would easily turn my back against that person. Parang, let me hear my friend out first. Tapos, we would talk about it. Tapos, of course, if let's say my values do not align with what's been going on, syempre, I would have to talk it out to my friend. And, you know what? Not everything needs to be publicized. Parang, although parang gets ko naman kasi yung work nila is at stake. And also, they value their branding a lot. Kasi nga, doon sila kumukuha ng kabuhayan nila sa mga tao din, di ba? Sa engagements and whatnot. True. Pero, I think, it's not for them to decide what to do about it. Kasi, by association, hindi naman sila yung first layer. Dapat hindi sila yung nire-ridicule. I mean, enabling is one thing. Pero, parang, ridiculing your friend is another. Sige, question ko sa'yo. How would you hold your friend accountable pagka ganon? Kapag ganong issue, I think, kailangan siya ng close conversation
about doon. Syempre, kung kunyari, ikaw yung friend ko, tas kurakot ka. Tatanong kita, is this true? Ganyan. Parang, gusto mo munang malaman na, totoo ba to? Ano ba yung nangyayari? Bakit nangyayari siya? Kasi, it's one thing na marinig mo sa balita. Pero it's one thing na marinig mo sa kaibigan mo. Parang, di ba, pag outside looking in ka, ang dali. Pero pag ikaw na yung nandoon, ikaw yung friend, ikaw yung nasa gitna ng issue, parang gusto mo munang malaman kung ano yung nangyayari. Kasi ang dali ma-blow out of proportion. Kasi may context social media. Saka meron kang previous experience with that person. Hindi siya yung, ito yung feed nung news ngayon, ito lang yung alam mo. You know something about that person from the past. You have shared experiences. So, ang hirap sabihin na, ayoko na sa'yo maging friend kasi, ito yung sabi ng mga tao. Pero what I know about you is different eh. Parang, correct. Clashing siya, di ba? Kaya parang naki-empathize ako kay Inka kasi meron siyang cognitive dissonance, no? Ang hirap. Correct. Kasi nakikita mo siya na outspoken siya about current events. But then, yung partner niya is nandun sa agency na yon. So parang, syempre, siguro conflicted din siya in terms of speaking. Kasi may dalawang nagko-conflict na ideas. Kaya parang ang hirap din i-pressure nung mga taong maraming following na magsalita agad. Parang yun yung mga ginagawa nila sa artista pag gusto nilang magsalita about Gaza or Palestine. Ganyan. Same approach as last presidential elections. Parang people are so pressed about some influential people not speaking up. Parang you have to use your platform. You have to use it. I understand na mas ma-amplify yung message. But also, we also have to know that these people, yung bread and butter nila is their numbers. So, if they speak up, tapos na-divide nila yung demographics nila, hindi naman tayo yung mawawala ng trabaho eh. Hindi naman tayo yung magugutom eh. Sila yun eh. Diba? Correct. Pero I mean, true. I know a few artists who have spoken up last presidential elections who have benefited from speaking up. So, say for example, some certain stand-up comedians, say, si Red Oliero, very vocal naman about it na ever since he have been vocal about supporting Leni Robredo nung presidential elections, talagang dumami yung tawag dito, attendees ng mga stand-up comedy shows niya. So, you have to weigh in also. Ikaw, ano bang gagawin mo? And I guess going back to the issue at hand. Kung ikaw yung influencer tapos yung friend mo is nepo baby, how would you gauge your followers' sentiments about it? And ito kasi yung dilemma. Paano ka magsasalita ng hindi mo masisira yung friendship nyo ng friend mo while also upholding your values? And I guess parang sobrang last na sa linya ng priority yung pleasing the demographics, pero kasama pa rin siya. 'Di ba? Oo. Naalala ko yung mag-asawang Kong TV tsaka Yeah, Siggy. oo nga. 'Di ba? Parang last time ni-retract nila yung pag-support. Tas parang sinasabi nila na nagsisi sila. So, ang dami naman nagalit kasi parang iniisip na ano yung motive nila. But then again, clout lang ba yun? Parang ganon. Oo. But then again, it's hindi natin alam eh. Hindi natin alam kung anong motive nila. Pero, malaking bagay pa rin na nagsalita sila against it. Kasi, at least hindi sila yung sino ba yun? Yung influencer na sobrang tanggol kay Itay Diggs. Sino yun? Tapos,
Miss Jam. Basta may Jam yung pangalan din. Jamagno. Oo, alam ko recently na siya. Nag-retaliate Tumaliwas na ba din siya. Oo, parang, Okay. ewan ko di ba parang nawala siya sa social media, tapos parang nakita ko siya sa Oh. TikTok recently, parang binawi niya na ata yung statement niyang gano'n. Kasi Wait, nakulong na. binawi, siguro pero, dahil sa did she side on the kasi kadiliman hindi. versus kasamaan lang yan eh. Hindi ko Parang yung alam. kabutihan eh. Pero siguro hindi na lang siya fan nung dahil nakulong na. Siguro yun. Okay. Oo. So, yun. Sige, Pero yun, di ba, talaga? parang nag-retract sila na, syempre, alangan na mag-follow nila till death yung di ba, sobrang Merong iba sobrang ganon eh. fanaticism naman. Yun nga yun ang hirap. Pero yun, parang ang nuance kasi niya, kailangan nung sapat na maraming critical thinking. Kasi ang dali talagang, sige, yan, di natin yan friend kasi DDS yan or corrupt yan, ganyan. Pero, pag sa real life application, ang hirap niya. Kahit nung 2022, parang, tsaka nung prior nung botohan na yun. Kasi ang heavy niya sa social media. Kasi nakikita mo yung mga friends mo nagde-divide dahil sa stance. So, ang dami ko ring in-unfriend. Friends and family as well. Friend. Oo. Diba? Kasi ang hirap pag friends mo na close mo, tapos parang alam mo misinformed, ganon. Alam Kaso mo yung nakakapagod na ma-inform lahat. friend ko naman to eh. Parang we shared a lot of good memories together before. Parang on one side, it's disappointing na parang hindi ko pala kilala ng ganong lubos yung kaibigan ko. Para magkaiba kami ng paniniwala. Pangalawa is, nakakalungkot because parang, how can I educate this person without demonizing the person? Kasi, it feels like a personal attack sometimes when the values or the differences are stark. Na parang, ang hirap minsan maging, ang hirap maging mabuting tao. Kasi, minsan para siyang personal attack na how come you support this person? This person is straightforward misogynistic. So, when you support the person, it feels like you are also invalidating my existence as a woman. Kasi, you support this and these ideals diba? So, parang, paano? So, babalik tayo dun sa, ikina-cancel yung mga tao na associated doon. Paano mo, ikaw as a person, how would you say na hindi tayo parehas ng values? Di ba parang sabi, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. So, exactly. How? Diba? Diba, meron ako. Ang hirap. Ay, ano ba yan? Labubu ba yan? Laki ng labubu mo Sasagot Gumagalaw. Diba? Ayun, going back. So, parang, yun yung, nakakapagod siya kasi yung emotional toll nung cognitive dissonance na nagka-clash yung dalawang ideas. Minsan kasi parang ma-offend ka, lalo kapag kapag about misogyny, tapos may friend ka na alam mong may internalized misogyny. Parang, friend, laban natin dapat tong parehas. Diba? Parang gusto mo siyang i-educate nang hindi offensive, but then again, nakakapagod kasi yung yung discussion na yun. Talaga. Correct. Pabalik ako sa tanong na how would you hold your friend accountable doon sa... Siguro sa akin, may naisip ako ngayon lang while we are discussing about it. First, I would talk to my friend about the issue at hand. Tapos, if nakausap ko na siya and todo deny siya while I know kung ano yung totoo, given by the facts and data, backup data, tapos todo deny siya, siguro that's a time that I would veer away from the person. Pero if the person accepts and kita mo naman na yung humility and also yung effort to learn or effort to change
the ways, siguro Mm. acceptable siya. And hindi True. ko ma-expect sa strangers to give that grace to my friend kasi wala silang personal exchanged Mm. experiences with a person. So, ako na lang bilang friend, I'll hold your hand. Sabi nga, let Oo. me hold your hand while I say this. Di ba? Kaya ganun Oo. sa ano, let me Oo, hold your hand tama. when I say this. Let me hold my Tama. friend's hand when I say the hard truths. And let me hold my Mm. friend's hand also while they are experiencing tough or difficult changes in their lives. Kasi, unang-una mahirap i-admit pag mali ka. Hindi siya, Oo. nakakaano siya Unang talaga. ano niyan, unang instinct natin ay maging defensive. Correct. Mahirap maging accountable. Pero 'Di pag ba? yung tao nagpakita na ng humility, kailangan ba dikdikin mo siya? Na Yun ano? nga, true. Kaya mahalaga din talaga yung nuances and context. Mm. Tsaka importante True. na importante na surrounded ka ng friends na sabi nga 'di ba? Naalala ko tong question ng Cool Hmm. Pals sa Sponge Oo. Cola kay Yael. Parang sabi, paano mo napapanatili yung sarili mong humble? Sabi ganon. Tapos, ang Mm. sagot ni Yael, you have to be surrounded by friends who are not in the same space. So, Mm. kunwari ikaw, artist ka, kailangan meron ka mga friend na comedian, meron ka mga friend na nasa engineering field, ganyan, or ibang field na malayo sa'yo. Tapos, you have to Mm. admire them and know and see and feel na hindi lang ikaw yung magaling. Merong ibang taong magaling Mm. sa sarili nilang field. So, maha-humble ka kasi, oh my gosh, ang laki-laki pala ng mundo. So, I guess, True. relating it back to that, parang importante na you have other friends na magaling and also nabilib ka. Kasi kapag hindi ka bilib sa friends mo, hindi ka makikinig sa sasabihin nila. True. Oo nga. Parang 'Di ikaw ba? na lang magaling, ganon. Oo, 'di ba? Kailangan mo ring ma-humble na hindi lang ikaw ang magaling, kahit isa kang Leo. Mali yung mga bida-bida. Ito na naman tayo sa... Oh, Uy, yung boyfriend ko, Leo yun. Leo ba siya? May Leo placement din ako. I'll make this about me. Sabi, i-release ko yung BTS nitong recording na to. How do I make this about me? Ayun. Nawala tuloy ako. Ayun. So, relate natin siya sa tag dito. Sa friends naman. Kasi, minsan may trial by association ako kapag, judger kasi ako sa mga tao bilang Virgo. Walang Virgo, judger. Well, Hindi I guess kasi totoo. Minsan kapag meron akong tao na hindi, or group of tao na hindi ko masyadong bet, tas minsan, parang, kunyari may isang, sabihin natin mutual, tapos associated siya sa taong ayaw ko. Okay. Minsan iniisip ko, kung nasa close circle siya nun, parang ilag din ako sa kanya. Parang nadadamay siya, gano'n. Pero Kasi may point ka iniisip din ko dun kasi, kasi sa isang circle, may mga bagay or behavior kayong nanonormalize. Lalo kung, kunyari tayo, nagno-normalize tayo na tinatrash talk natin yung mga, astrological signs, di ba? Akala ko, nino-normalize natin gumastos. Kasama Ayun yun. din. Tama ka dyan. Kasama yun. Di ba kasi, ganun ako man-judge ng, ng aura ng tao. Kung sino yung mga sinasamahan niya. Kaya, di ba, tell me who your friends are and tell you who you are. I'll tell you who you are. Ganon. Oo. Parang yun, may ganon ding side yung trial by association. Kasi parang, sa isang kaya mapili ako sa mga taong sinasamahan ko bukod sa ayaw ko lumabas na ba. Correct. Dami mo pang dinadahilan diba? dyan, Ayoko lang talagang pumipol. Ayun. So, parang yun yung excuse ko sa pang-judge ko ng tao. Charot. Pero yun nga, I mean, tama ka naman dun. Pero,
again, babalik ako dun sa na, I guess, malalaman mo na yung taong, paano ko ba i-explain? Sa 5 tao, say for example, may isang cancelable na tao. Okay. So, 'di ba, may natira pang 4. Tama ba? Bobo ko sa math eh. So, 4, tama? Sama na yung Ganun pa ako, no? Yung Tapos, yung isa cancelable. So, may 4 pa. tama naman eh. So, may isa cancelable. Ito yung cancelable. Tapos ito yung cancelable. Oh. Sige, may 4 pa. So, sabihin na, ito cancelable siya. So, dapat, Oo. 'di ba, ma-outnumber siya nitong hindi cancelable. So, kung overtime, napansin mo na, ganon. kung parang napansin mo na hindi pa rin nagbabago yung taong toxic, Siya na yung quote-unquote problema. toxic, hindi, wait lang. Hindi. So, 'di ba, wait lang, the math is not mathing. Ano? So, ulit, may 5 taong magkakaibigan. Ito yung cancelable. Ito yung cancelable. Tapos, meron pang 4 na natira. Tapos, pag overtime, napansin mo na yung cancelable person, hindi pa rin siya nagbabago. I guess, lahat sila cancelable. Kasi dapat na-outnumber nung 4 yung isa eh. Oo nga, no? Ibig sabihin, Diba? lahat sila cancelable. Lahat sila cancelable. Doon mo masasabi na tell me who your friends are. And I'll tell you who you are. Pero pwede pa namang makancel yun. Pwede pa namang ma-impluensya nung 4 yung isa. Pag nagbago siya. Oo, yun yung sasabi ko. Kung magbabago siya. Yun yung sasabi ko. Na parang, Sabagay. kung hindi ka self-absorbed and malakas ang faith mo sa friends mo, makikinig ka sa kanila. Pero kung hindi ka nakinig sa friend mo, ina-assume ko na hindi ka nakinig sa friends mo, pwedeng dalawa eh. Hindi ka nakinig sa friends mo o yung friends mo ganun din. Kasi hindi ka nila tinama. Parang ganun. True. Tama naman. Tsaka yun din talaga, pag mahal mo yung friends mo, itatama mo sila. No? Oo. Kasi lalo pag adult ka na, parang ang hirap naman na hindi. Diba? Ang hirap na wala kang friends na nagmamahal. Pag may nakikita akong kupal, tapos, hindi ba siya sinesensor? Hindi, yun nga eh. Wala bang... Parang inisip mo, tumanda ka ng ganyan, di ka ba mahal ng friend mo? Correct, correct. Mahal ng friends mo o wala ka bang friends? Oh my gosh, naalala ko yung isa kong friend. Ng sapat. Sabi niya, hindi. Meron kaming parang kakilala na medyo kupal nga ganyan. Tapos parang sabi ng friend ko, ano ba yan? Wala bang yumayakap sa kanya? I mean, wala ba siyang friend? Parang ganon. Dapat dyan kinakalinga wala bang nag-aaruga sa kanya? Oo, yun. Sabi, wala bang nag-aaruga? Dapat dyan inaaruga eh. Pero hindi ako. Bakit ako yung mag-aaruga? Hanap siya ng ibang mag-aaruga sa kanya. Nabigyan pa ng responsibilidad. Bakit ako? Pero bakit ako? Hanap ka ng nga. ibang mag-aaruga sa'yo, hindi ako. Hindi, wala akong headspace para dyan. Pero dapat kailangan mo ng aruga. Pero hindi ako. Hindi sa akin galing. Ayun, tama naman. Kailangan mo ng close friend na kung maibigan ka ng Virgo, ayusin niya yung buhay mo. Correct. Tsaka, Earth sign. Pero i-judge ka muna niya bago ka niya ayusin. I-judge ka muna niya. Yung mga Taurus ba ganon? Judge din mo na bago i-fix. I-judge namin, hindi namin i-fix. I-judge lang. Ikaw ba yung friend na sinabi mo? Hindi ako yon. Ay, hindi ako yun To be fair, hindi ako yun. Nag-a-adapt nga ako ng mga tao sa life ko eh. Oo, na introvert. Kapag introvert kayo tapos gusto nyo ng friend, pa-adapt kayo kay Melissa. Oo, tapos meron na kaming club ng mga introvert na in-adapt niya. Malapit na kaming bumuo. Ayun yung i-associate nyo kay Melissa. Gagastos din kayo. Oh my gosh, hindi ako yun. Gumastos. Hindi ako yun, si Maui yun. Gano'n. Na-influensyahan ka niya. Shout out sa'yo, idol. Na-influensyahan ka niya. Ayun.
Buti na lang naging light. Akala ko magiging Oo nga. sobrang serious, no? Nung una, parang inaano pa natin to. Paano natin to itatawid? Pag-uusapan ba natin to? Correct. Pero at least, kailangan. Kasi, May nakuha ba tayong magandang insight doon? natin, parang nasa gitna. Kasi, feeling ko dapat, ipaalala din natin na very nuanced ang everything. Ang relationships. Ang hirap kasi, oo, totoo. Tapos, meron akong natutunan recently. Yung kasi may discussion about kay Emma Watson and J.K. Rowling. Hindi ko alam kung nag-clash ba yung interviews nila. Pero, sabi doon sa threads, ang reaction nila, parang it shows kindness when you accept maraming truths na pwedeng mag-coexist. Kasi parang ang sinagot ata ni Emma is parang inaccept niya na ganito na si J.K. Rowling ngayon. But then again, meron din silang relationship nung bata siya. Correct. Na fond naman siya. It's just that yung mga recent years nga lang, hindi na niya gusto yung nangyayari. Siyempre, kailangan niya rin i-hold accountable si J.K. Rowling. Parang ina-accept niya yung dalawang truths na dati fond siya dun sa taong yon na ngayon, ito na siya ngayon. Parang yun. Parang ang laking, kailangan mo maging bigger person, nakakapagod, pero kailangan mo talagang i-accept na maraming truths na magka-coexist. Or pwede kang maging bigger person. At maging salot na lang sa lipunan. Pwede din naman. Nakakapagod kasi minsan din okay din maging problema ng lipunan pag pagod ka na. Bakit ako yung laging mag-a-adjust? Oo, ang hirap maging big person pag 5 feet ka lang. 4'11 lang ako, te. Kaya na lang adjust. Hindi ka pa umabot. Ayun, ang hirap maging bigger person. Minsan kailangan din natin maging problema ng lipunan. Ayun ang takeaway ko dito. Yun ang takeaway natin dito, no? Oo, kasi nakakapagod magbigay ng nuance, ganyan. Charot. Alam ko na takeaway ko. Na lang. Huwag ka lang maging bigger person kung hindi yung friend mo yung kung hindi mo friend yung yung associated. Pero kung friend mo, maging bigger person ka. Hindi kasi, sinong magiging bigger person para sa friend mo? Siyempre, ikaw. Alam nga naman yung ibang tao. Sabagay. Kung ikaw naman yung friend in question, huwag ka masyadong makinig sa mga opinion ng mga taong hindi mo naman kilala. Friends. Oo. Pero, lalo sa social media. Pero kung coops yung friends mo, makinig ka. Wala nang sense to ba pinagsasabi ko. Akala ko I'm getting into something kayo. Wala pala. May mapapilot tayo. Baka may mapiga ka pa, konti pa. Wala na, lobat na rin yung laptop ko. I-close na natin to. Sige, tama na. Konti na lang yung brain cells namin, tsaka yung laptop ni Mel. Malapit na malabat. Ayun. So, yun ang aking last takeaway. Wala. Kapag pagod na maging bigger person. Maging problema na tayo ng lipunan. Wala takeaway. Hinintay ko ba eh. Piga-piga na rin ako. Basta yun. Ang takeaway is kung friend mo yung problema ng lipunan, maging empathic ka, tapos tulungan mo siyang magbago. Pero kung hindi mo friend, ikaw yung maging problema ng lipunan. Yun lang. Ayun lang. Sana may natutunan kayo. Tsaka join kayo sa Telegram group discussion para mapag-usapan itong mga ganito, tsaka yung mga previous episodes, ganyan. Mag-away-away tayo dun, maiba naman. Don't let us lift each others up palagi. Oo. Minsan dapat wala ring lesson, dapat lang, kagaguhan lang. Minsan, flat lang. Huwag kayo masyadong mag-expect na lesson sa amin.
Tama. Hindi kami teacher. Ay, teacher ako, pero okay lang, wag na. Oo. Huwag na. Nakapagod. Tama na. Gagawin pa may lesson plan. Tama na. Oo, tama na yun. Ayun. Salamat sa pakikinig sa amin. 45 minutes na pala to. Ayun, salamat. Goodbye. See you sa next episode. Thank you. Bye-bye. Bye.